Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulak na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin muna ang inyong katabi ng magandang tanghali? Ano po? Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay ngayong unang linggo po sa panahon ng Adbyento. At alam po natin mga kapatid na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda sa pagdating ng manunubos, sa pagdating ng tagapagligtas na si Jesus. Pero mga kapatid, magandang pagnilayan na kapag tayo ay pumapasok sa panahon ng Adbyento, ito din po ay panawagan ng pagbabago sa ating kalooban. Kung literal po nating titingnan ng kapaligiran, alam po natin na kapag panahon ng Adbyento, ito din po yung panahon na kung saan unti-unti pong dumadami yung mga Christmas decorations. Tama po ba? Unti-unti din pong nagta-traffic. Bakit? Lahat ng tao nasa labas, namimili. Namimili na ho ba kayo? Parang hindi pa ho, no? Wala pa hong bonus, ano? No, pero ito ho yung panahon na yon. Maraming tao sa labas ng kalsada, maraming pupunta kung saan-saan, at maraming dumadalo sa kanya-kanyang party. Maraming paghahanda. Pero mga kapatid, may pagbabagong ipinagkakaloob sa atin ang Diyos. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ang panalangin ng Panginoon ay panalangin na kung saan ninanais niya muli na maging bata. At marahil karamihan din sa atin, yun din ho yung ating panalangin. Gusto natin maging bata. Kaya nga minsan kapag merong magdiriwang ng kanilang kaarawan, kapag tinanong mo, ilang taong ka na? Anong sasabihin? Huwag na nating pag-usapan yan.
Pero gusto natin maging bata ang itsura natin. Kaya kung ano-anong mga bagay ang pinapahid natin sa ating mga muka dahil ayaw nating tumanda. Pero mga kapatid, darating ang panahon, lahat tayo ay mawawala, lahat tayo ay tatanda. Pero bakit sinasabi ng Panginoon, ang puso ng isang bata? Dahil tandaan natin mga kapatid, lahat tayo nung ipinanganak sa mundong ito, tunay na malinis, tunay na mabuti, may taglay na kabutihan. Pero nakakalungkot man, minsan habang tayo ay tumatanda, yan din ang mga pagkakataon na tayo nakakalimot sa Diyos. Kapag tayo ay tumatanda, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay nakagagawa ng mali laban sa kapwa at laban sa Diyos. Pero mga kapatid, magandang balikan ng pagbabagong ninanais ng Panginoon ay bumalik tayo kung paano tayong nilikha ng Diyos. At paano po tayong nilikha ng Diyos? May taglay na kalinisan ang kalooban. May taglay na kabutihan ang kalooban. We have to go back to our root. And our root, my dear brothers and sisters, is always to be good. Because we were created by God to be good. Sana po lahat tayo maging bata. Huwag lang maging mukhang bata. At higit sa lahat, huwag lang mag-isip bata. Kundi maging bata na tunay na malinis ang kalooban dahil binabalikan ang ating tunay na pagkatao nung tayo ay nilikha ng Diyos. Yung kalooban natin malinis. Yung kalooban natin puno ng kapayapaan. Yung kalooban natin puno ng pagmamahal mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto natin ng may pagbabago ngayong panahon ng Adbyento, bago sumapit ang Kapaskuhan, panalangin mong maging bata. Panalangin po natin sa Panginoon na tayo ay maging bata, hindi lamang sa mukha, hindi lamang sa isip, kundi maging bata ang kaloobang tunay na malinis, kapayapa at tunay na umiibig sa Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, napakaganda ho nung tagpo sa ating ebanghelyo na kung saan sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. At sino kaya ang pinapatungkulan ng Panginoon? Ang kanyang sarili. Mapalad sila dahil maraming mga propeta ang hinangad na makita ang Panginoon, ngunit hindi nila nakita ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, tatanungin ko po kayo, mapalad po ba tayo? Mapalad tayo dahil hindi lang natin nakikita ang Panginoon, bagkus mapalad tayong lahat dahil tunay nating tinatanggap ang katawan ni Jesus. Mapalad tayo dahil hindi lang natin siya nakahawakan. Mapalad tayo dahil hindi lang natin siya nakikita. Mapalad tayo dahil tinatanggap natin si Jesus. At kung tinatanggap natin si Jesus, dapat itong nagdudulot sa atin ng pagbabago. Mga kapatid, alam ko po kapag panahon ng Adbyento at higit sa lahat kapag malapit na ang Pasko, marami ho ang nagsisimba. Kapag sumapit na ho tayo ng simbang gabi, marami ang magsisimba. Punong-puno ang simbahan. At karamihan po diyan tatanggap kay Jesus. Pero mapalad po ba talaga tayo dahil tinanggap lang natin ng Panginoon? O mapalad tayo dahil hinayaan natin na yung pagtanggap natin sa Panginoon nagdulot ng pagbabago sa buhay natin? Huwag ka lang simba ng simba kung hindi naman magbabago ang iyong pag-uugali.
Huwag ka lang tanggap ng tanggap kay Jesus kung ang lumalabas sa iyong bibig, puro kasamaan at kasinungalingan. Huwag ka lamang tatanggap sa Panginoon. Huwag ka lamang hawak ng hawak sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kung ano-anong mga bagay ang hindi mo o ginagawa mong hindi maganda sa iyong buhay. Mapalad tayong lahat dahil hindi lang natin siya nakikita, ngunit tinatanggap natin at ito'y nagdudulot sa atin ng pagbabago. At nawa ang pagbabagong ito, pagbabago na maging bata muli. At ano yung pagbabago na maging bata muli? Malinis ang kalooban, payapa at puno ng pag-ibig. Mga kapatid, sa araw na ito, huwag kang mahiya na ipanalangin mo sa Panginoon, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, gawin mo ulit akong bata. Bata ang kalooban, bata ang puso na tunay na umiibig sa iyo. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa pagtanggap natin kay Jesus, nawa magdulot ito ng pagbabago sa ating buhay. Amen.